Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. At tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo. And may God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless the Marcos administration and protect it from the kampon ng kadiliman and their minions, At eto po tayo. So, ang ating presidente at ang taing vice-presidente ay pareho pong nasa listahan. Ano pong klaseng listahan yan? Mamaya po sasabihin natin sa inyo. Okay, ganun din po, mukhang na-fed up na po, ang Malacanang, lalong-lalo na ang Pangulo dahil nadinig niya ang mga sigaw ng mga taong bayan tungkol dito sa prime water na hindi maganda ang serbisyo sa mga customers nito. Biruin mo, ikaw ay magbabayad ng tubig pero hindi maganda ang serbisyo. So, ayon po sa palasyo ay mag-iimbestiga sila dito. At ganun din po may isang mambabatas dyan na magpapatawag ng Congress, yung hearing ay ari na. Dapat ngang makalkal ito dahil alam nyo na money over service na ako. Marami pong ganyan mga kababayan, Takam na takam sa mga kwarta kasi So unahin natin mga kababayan itong mga listahan kung saan naroon po ang Pangulo at ang inyong taing vice-presidenteng talangka ang utak. Okay, unahin natin dito sa balita ng GMA News Online. Noong pong itong April 18, 2024, last year po ito, mga kababayan, paalala lang natin sa mga bumabati ko sa Pangulo na nagsasabing bangag-bangag, umalis ka na dyan, iyo po na ang talangkang utak na anay na garapatang pusit na taing vice-presidente. Pero nakita nyo, lumabas ang totoong ugali, napakasamang taing vice-presidente, ang mamamatay taong vice-presidente, ang utak talangka at asal burak na vice-presidente. Gusto nilang iupo, ipalit kaysa sa isang mabuti at magpagmahal na Pangulo at higit sa lahat, eto po, ayan, Marcos among Times 100 most influential people of 2024. Biruin nyo, after 1 year lang yan, kinikilala siya ng Time Magazine. Yung bang inyong Duterte, saan kinilala yan? Yung si Daheg, yung Daheg boy, saan kinilala? 2017, the most corrupt personality in the world. Nasa listahan din si Digong. Yun nga lang, nasa listahan ng mga ogag, ng mga gago. Most corrupt, si Pangulong Marcos. Times 100 most influential people of 2024. Bakit po? Kasi dito sa kanyang effort on economic recovery after the COVID-19 pandemic and how the President elevated the Philippines in the world stage. Kasi ang ginawa ni Digong, binaon niya sa utang ang Pilipinas, dinahilan pa ang COVID para mangutang ng mangutang, at binasura ang Pilipinas sa mundo. Sa hindi pakikihabilo, pakikipag-usap ng maayos sa mga world leaders, lalong-lalo na yung mga Amerikano, ang mga puti, pinagmumura niya. Minura niya ang mga world leaders kasi sabi niya noon, nung pumunta sa China, noong October 2016, sabi niya, China, Philippines, Russia will be the world power. O, tingnan mo nangyari. Nasaan ang world power mo? Nandoon siya sa The Hague, nakahiga. Di ba? Sabi dito, Bongbong has stood steadfast against Chinese aggression. Yung sinabi ni Digong na I love China. In the disputed South China Sea and bolstered his nation's
alliance with the US, o ayan po ang ating isa sa mga kalabaw, in the face of rising tensions in our region and the world. Read a portion of Marcos' profile in the 2024 Time 100 issue. Many problems persist, including extrajudicial killings and journalists routinely attacked, but by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country too. Yes, tama po yan. Ano po nangyari after that? Yung mga ARBs na pinatawad ang mga utang, bibinigay ang mga titulo ng kanilang mga sinasaka, ang mga mangingisda binigyan ng mga bagong kagamitan, ganun din ang mga magsasaka, patuloy na dinidebensahan, ina-assert ang soberanya, territorial rights dyan sa West Philippine Sea, at patuloy na pinapalagan ang agresyon ng mga Chekwa. Pinatigil ang illegal pogos at si Digong. Yun, binigay sa Interpol. Okay? So yan po mga kababayan, nasa listahan ang Pangulo sa mga magigiting na leader ng bansa noong 2024. Napakahusay po, di ba mga kababayan? Yan ang hindi matanggap ng DDS ng mga Duterte na si Pangulong Marcos after 2 years lang, rockstar na rockstar. Si Digong, puro kayabangan, puro kahambugan, puro pagpapapatay ang alam. Ngayon, yung kanyang anak na sinungaling na puro deflection at mamamatay tao, ang taing vice presidente ng bansang Pilipinas ay nasa listahan din po mga kababayan. Ayan po sa balita ng Inquirer.net. Nasa listahan din siya. Ano sabi niya? Sara Duterte believes she's on ICC arrest list. Di ba? Naniniwala siya na nasa listahan siya ng ICC para arestuhin. Di ba? Sabi niya diyan ang nasa top priority po ay si Bato, Sigo, si Danao at yung iba pa. Sabi niya, ako po yata ay nandoon sa ilalim. Di gawin natin, ilagay ka na rin sa ibabaw. So pinagmamalaki niya pa mga kababayan na siya daw po ay nasa listahan ng ICC na aarestuhin. Di ba? Accomplishment yan? Unlock kay Duterte. Another one. Di ba? Isama nyo na sa priority, pwede ba ICC? Para po, mawala ang mga demonyo sa bansang Pilipinas. Nasa listahan din siya. Pero nung mga huhulihin. Yun po, magkaiba. Ang Pangulo nasa listahan ng mga magigiting na leader. Ito namang isa nasa listahan ng mga aarestuhin. Di ba nakita nyo yung sharp contrast? Yung isa, minamagnify niya yung mga pagtulong. Yung dapat na iresolba. Bigyan ng solusyon ang problema sa bansa at ng mamayang Pilipino. Yan ang nakita ng international community. Pero itong si Duterte, ano ang nakita? Nasa listahan ako ng ICC na aarestuhin. Kasi bakit? Alam mo na, sabi niya, pwede daw siyang makipag-away sa kanal. Di diyan ka sa kanal, gusto mo, pasok ka pa sa sewer. Doon, malaki-laki. Pero, doon ka nababagay kasi amoy, burak, asal burak ka. Okay, so yan po, nakita niyo yung pagkakaiba. Pareho silang nasa listahan, pero yung isa, glorified. Yung isa, binaba. Gustong ipakulong. Now, pasok naman tayo dito sa malaking problema ng mga Bilyar family. Ang oligarkong Bilyar, ang dynastiyang Bilyar. Kasi po, yung isa po nilang business na Pilu Water, tama ba? Prime Water, sorry. Ang Prime Water ay in limbo. Marami pong mga customer nito ang nagrereklamo na hindi maganda ang serbisyo. Walang tubig. Di ba sabi natin, water is life. Mga Bilyar, bakit hindi nyo ayusin yan? Ang sabi nga nila, sabi ni Kong Hun, pinagbigyan kayo kasi sabi nyo, pandemic time. Namayagpag kayo during Digong Kaya naman pala dito ngayon, umabot na po sa palasyo yan. Kaya ang sabi ng Pangulo through Yusek Castro sa politiko, water woes in Bulacan.
Marcos orders probe on complaints versus Villares Prime Water. O, ayan. Walang kaibigan. Ha? Yan ang tama. No? Kaibigan mo siya, hindi pwedeng protektahan yan kasi lalong magsasaper ang mamamayang Pilipino. E paano pag magrevolusyon ng mga yan? O, matutulungan ka ba ng kaibigan mo? Aalis kayo ng bansa. O, di ba? Ganyan po yan. O, hindi natakot ang Pangulong Marcos na banggain ang oligarkong Villar. O, President Marcos will order an investigation into the operation of Prime Water Infrastructure Corporation amid allegation of poor service. Poor service? Tapos baka ang mahal ng singil, no? And high rates. O, tingnan ninyo, tama pala ako. Ang mahal na singil, poor service. Ha? Para kang nagtatapon ng pera papunta sa Villar. Oo. Levied against its customer. PCO Undersecretary ang Malacanang Press Officer Claire Castro gave the assurance amid calls from local officials of Bulacan for a probe into Prime Water's operation. Prime Water is a wholly owned subsidiary of Prime Asset Ventures which is owned by Manuel Paulo Villar, one of the children of ex-Senator Manny Villar and outgoing Sinchab. Anak pala ito nila Villar, ano? Ang sabi po ni Yusek Castro, ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig ay dapat lang pong nararapat at hindi panginegosyo lamang. Kung hindi ito ay dapat kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan, mag-uutos po ang Pangulo para imbestigahan po ito. Ay correct, tama po yan. Ha? Nakakahiya po. Ha? Ano dito? Ano nang gagawin natin, mga kababayan? Ha? Anong masasabi nyo? Dapat ba itong gawin? Dapat lang. Walang kaibigan, walang oligarko. Ha? Dahil ang naaapektuhan ay ang taong bayan. Tama po yan, Pangulong Marcos. Huwag kang matakot sa mga Villar. Maski na sila ay super bilyonaryo. Para po sa taong bayan yan. Kasangga mo ang taong bayan. Ha? Eto pa mga kababayan. Pati po si Representative Kong Hun. Sabi niya, pag pumasok na ulit kami sa session, magpapatawag ako ng hearing. GMA News. Solon 6 probe into Prime Water Services. Yan po. I'll be filing a congressional investigation para sa lahat ng Prime Water sa buong Pilipinas when our session starts. Kong Hun pointed to recurring complaints from residents. Ay, sa Subic, Sambales din pala, Prime Water. Taga dyan si Kong Hun. Including inconsistent water supply, delayed service, restoration after outages, and the company's failure to fulfill promised infrastructure improvements. Ay, grabe, palpak. Pero, ang taas-taas ng rate. Although you are not under the LGU of Subic, Prime Water may responsibility kayo sa tao. Pero now, sobra na. Tama. Sobra na kayo talaga. We have given you enough time to improve your service. Sabi nyo last meeting, pandemic is the reason kaya may backlog kayo sa development. Ngayon, wala ng pandemic. Kailan natapos ang pandemic? Baka naman kayo ay nasa back to the future, ha? Yari ang Villar dito. Baka sasabihin politically motivated. Wala pa nga, di pa nga nagsisimula investigasyon. Politically motivated na. Taong bayan ang nagre-reklamo. Kung hindi pa yan dadalhin sa rally ng alyansa, kasi nandoon si Villar sa Bulacan, hindi pa yan mapapakinggan. Salamat naman, no? At mapakinggan kayo. Buti na lang, may mga campaign rally. Nako, ano na, Camille Villar, baka kiss your political career goodbye. Okay. So yan po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.